2001 ay nakasuhan si JV Sebastian ng kidnapping at carnapping. Siya ay unang nakulong sa NBI detention at nalipat sa Manila City Jail at doon naging overall ng Sige-Sige Commando si JV. Pagkalipas lamang ng 2 linggo ay inayos ni JV ang dormitoryo sa tulong na din ng warden, dahil dito ay naging popular si JV sa kanyang mga kasama at kung paano siya namuno. Nabigyan niya ito ng maayos na tulugan, lutoan at palikuran, pero hindi ito naging madali dahil wala silang pondo sa kanilang pangkat. Dahil dito ay naisipan ng mga namamahalan ng Sige-Sige Commando na magpasok at magpuslit ng shabu sa loob ng bilangguan kasama na ang alak at sigarilyo, kahit na ito ay bawal, at eto ang ginawa nilang paraan para makapagpondo. Makalipas lang ng ilang buwan ay unti-unting naayos ni JV at napaganda ang kanilang brigada at kaayusan ang pangkat sa tulong na din ng mga VIP na Chinese. Taong 2005 ay nalipat si JV Bicutan Jail at naging spokesperson sa overall gang doon. Nalipat sa Maximum Security Compound New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Pagkalipas lamang ng 3 buwan ay agad ngaing mayor si JV ng Sige-Sige Commando at doon nakita ni JV ang kakulangan at dapat ayusin sa kanyang nasasakupan, dahil dito naglabas siya sa kanyang sariling pera para ipaayos ang brigada. Makalipas ang kalahating taon ay binoto at nahalal si JV bilang bagong commander ng Sige-Sige Commando. Naayos ni JV ang pangkat, patuloy ang pagpasok ng shabu at mga armas. Taong 2011 ay naupo si JV upang hawakan ang presidio at naging aktibo sa programa ng Bucor. Ipinamalas ni JV ang galing niya sa pamumuno at pagkakataon na ito para maipabot sa taas ang kakulangan at pangailangan sa loob ng piitan, ngunit taong 2018 ay sinaksak si JV sa loob mismo ng kanyang kulungan para daw ito ay patahimikin sa pagtestigo sa kaso ni Leila de Lima. Ayon sa ulat ng PNP, 1 ang patay at 3 ang iba pa, kasama si Peter Ko ang nasaksak, at umamin ang suspect na dating Navy. Marami na idang nakabanggaan si Sebastian, kasama na dito si Dong Gale at si Herbert Kulangko na isa din sa mga naging hari ng Bilibid, ngunit taong July 18, 2020 si JV ay tuluyang namatay dahil sa COVID-19. Pandemic at agad siyang cremate dahil ito ang health standards noon. Hindi naman agad naniwala ang mga tao sa agaran na pagpanaw ni JV dahil ito ay malakas pa, ngunit naglabas ang Bucor ng mga litrato ni JV bago ito i-cremate at ang kanyang death certificate.